Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na namang mga grupo ng Progressive Group ay binabatikos ang Administrasyong Marcos kasi nga po dito po sa pagtaas ng kontribusyon ng mga empleyado sa Social Security. No, parang biniblame nila ang administrasyong ito, bakit walang ginawang aksyon para mapigilan ang pag-take effect ng Republic Act number 11199 na kung saan, alam nyo naman kung sino ang pumirma ng batas na iyan. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. At ganun din po, special shout out sa lahat ng ating frontliners, OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga guro. At maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless us all. So, eto po no, just a brief recap. Tataas po yan, no? Effective January this year, 2025, nag-take effect yung Republic Act number 11199 at nagbigay na nga po ng circular number ang Social Security 2024 series of hindi ko makita yung number. So yan po yun, no? So sabi lang diyan, to all business employers and employees, schedule of Social Security contribution effective January 2025. So, nandyan po yan, no? Eto po. Ngayon, kung titignan nyo po yung Republic Act 11199, no? Yan po ay ginawa nung 17th Congress, the year 2018, no? Ang title po niyan, this act shall be known as the Social Security Act of 2018. Yan po ay pinirmahan ng walang iba kundi si Digong Niño. Ayan po, ha? Si Duterte ang nagpataas ng contribution sa Social Security System, hindi si PBBM, no? Ito po ay pinirmahan ni Digong, yung Republic Act 11199 noong 2019, I believe. Ayan yata yung onset ng pandemic. No, sino po ang mga nagsulat ng batas na ito? Siyempre, yung mga kaalyado ni Digong, no? No, nandiyan si Gloria Macapagal Arroyo, siyang Speaker of the House. Si Tito Soto, Senate President. Ha? So, kung sino man po yung mga co-authors o main authors nito, yan po ang sisihin natin. Hindi po ang Administrasyong Marcos. Kayong mga progressive group, ha? Yan ang sisihin ninyo. Si Digong, ito, ha? Noong 2019, no? 4% ang contribution ng employee. Tumaas siya ng 2021 ng 0.5%, no? Hanggang 2024. Ngayong 2025, umangat din siya ng 0.5%. Hindi po 1% ang tinaas niyan tulad ng mga sinasabi ng iba. Ha? Makita ninyo, 2024 ang employee rate ay 4.5%. Ngayon, 2025, it's 5%. Base po yan sa batas na ito. No, kung nakakarinig man kayo na 1% ang itinaas ng contribution rate ng employee, nagkakamali po yung iba dyan. No? Magiging 5% para sa employee, 10% sa employer. Hindi po buong 15% ang kakaltasin sa employee. So 5% from 4.5%. So wala pang 1% talaga ang kakaltasin sa employee tulad ng mga sinasabi ng iilan na hindi ipinapaliwanag maigi. Yung kabuang 15% based on that table is the combination of employer and employee. Meron ding share ang empleyado.
So eto po mga kababayan, para maliwanagan tayo, no? Mag-example tayo. Kung noong 2024, kung ang kinikita mo sa isang buwan ay 10,000 pesos, so 4.5% ang share mo, ha? Sa SSS. So 4.5% nung 10,000 ay 450. Kaltas yan. O ngayong 2025, the same, sabihin na natin, 10,000 pesos. Ha? 5%. Tumaas po ng 0.5%. Hindi po 1% ang itinaas. So, magkano kakaltas sa'yo? Sa 10,000 pesos, 500. So, magkano lang ang nawala sa'yo? From 450 to 500, 50 pesos. Pandagdag sa'yo yun, sa iyong contribution. Ang maximum na pwede mong i-contribute ay 35,000. Pagdating siguro ng 35,000 dyan, hinto na ang kaltas sa SSS. Uy, tama nyo ko kung nagkakamali ako. Kasi yan ang sabi sa table. May minimum and maximum contribution. Yung iba kasi tinatakot kayo. Sinasabing kakaltasan kayo ng 15%, hindi naman pinapaliwanag maigi. Yung 15%, uulitin natin, comprises of employer 10%. So employer yun, sila ang magbabayad no. Diba? Ikaw, ang share mo ay 5%. Nag-increase lang ng 50 pesos. Kung ang sinasahod mo ay 10,000 pesos. So meron ka pa rin 9,500. Nung last year, ang kino-contribute mo, 450 o 50 pesos, di idagdag mo. Di po ba? Malaki ba yan? So sabihin nyo malaki na, 1 kilong bigas na rin yan. Pero para naman yan sa future mo. Kasi yung iba, ginagatungan eh. No? Napakalaking bagay na nung 50, yes. Pero para rin naman yan sa future mo. Nakakabili ka nga ng mas mahigit pa sa 50 pesos na luho mo eh. Nakakapanood ka nga ng movie na mahigit sa 200 pesos eh. Why not give 50 pesos additional to your social security? Diba? O ngayon, yung mga progressive group, sinisisi ang Pangulo. Bakit hindi daw hininto yan? Bakit hindi mo na binito o whatever? Pwede bang ibito yan? Isuspend ng Pangulo? O ba't hindi kayo nag-ingay? O sino itong mga ito, mga kababayan ha? O pasensya na po, nakasalamin tayo dahil medyo under the weather yung ating mata, no? Okay, sino po itong mga to, no? Mga progressive group. Unahin natin itong si Attorney Nery Colmenares, na former Bayan Muna representative. O anong sabi niya? Ang kapal ng muka ng SSS na magtaas ng contribution rate habang hindi pa nga na ibibigay ang pangakong dagdag pensyon. Para sa SSS board, mas mahalaga pa ang fund life ng SSS at ang matataas nilang sahod at perks kaysa sa buhay ng mga miyembro nito na pinanggagalingan naman ng pondo ng ahensya. SSS is just like PhilHealth which is obsessed with its funds rather than the benefits of its members. O, bakit hindi mo idemanda ang SSS? Bakit hindi kayong mag-file ng case sa Supreme Court para itigil, i-TRO muna ang pagtataas ng SSS? Diba, bakit ngayon lang kayo magngangaw-ngaw, Colmenares? Bakit ngayon lang kung saan ilang araw na lang the law will take effect? Bakit hindi nyo na yung ginawa ng action, no? Nung kung kailan, o tingnan nyo, nagngaw-ngaw ba kayo nung 2021 nung itinaas ng batas na ito from 4% to 0.5%? Naging 4.5%. O ngayon, 4 na taon, hindi nagtaas. Ngayon, itataas lang ng kalahating porsyento. Ngaw-ngaw kayo. Dapat, at the onset of 2024, nag-ingay na kayo. Nung pumasok yung 2024 January, nag-ingay na kayong mga progressive group. Hindi eh. Kailan lang kayo nag-ingay? Too late to be a hero? Ganon? O magti-take effect na ito? Kailan kayo magsasampa ng kaso? Diba? Wala eh. Sinasalsal nyo ang issue kasi. No?
Sasabihin nyo, napakalaki ng itinaas. Itong SSS ay ang kanilang mga pangsariling kapakanan lang ang kinukuha. Ganun naman pala ang take ninyo. Bakit hindi kayo mag-file ng kaso? Hindi kayo manghingi ng TRO sa Supreme Court para ipatigil ang batas na ito. Bakit ngayon lang kayo mag-iingay? O isa pa to, ha? Isa pa to. Si Calyodi de Guzman, the former presidential candidate, ha? Bukluran ng manggagawang Pilipino chairperson. O ito po, ang 15% na pagtaas ng SS contribution mula sa dating 14% ay kabawasan sa take-home pay, lalo sa panahong nirereklamo ng taong bayan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at sa mga singil sa kuryente. Ang dapat na pagbubuwis ay progressive taxation ayon sa konstitusyon. Dapat pasanin ng mga kapitalista at estado, hindi mga manggagawang namimilipit na sa starvation wages. Dito pa lang sa aking opinion mga kababayan, yung unang sinabi ni Calyodi de Guzman dito ay mali. Tulad ng sinabi ko nung una, yung 15% ay total share po yan between the employer, yung employer mo, kung saan ka nagtatrabaho, at sa iyong sahod, employee. Yun po yun. Ang sa employer ay 10%. Hindi po yan kukunin sa sahod ninyo. Share po yan ng empleyado. Sila ang magbabayad niyan. Sila ang magsishare niyan. Tulad ng sinasabi ko, kung ang take-home pay mo sa isang buwan, kung buwanan kang sumasahod, ay 10,000 pesos, ang employer ang magbabayad ng 10%. Hindi po yan kukunin sa sahod ninyo. Sa mismong employer yan, sa mismong kita nila. That's their per share. 10%. So 10% of 1,000, 10,000 is 1,000. Plus yung sa yung 5%, 500. So ang i-remit ng employer mo through their payroll is 1,500 pesos for the month. Itong sinasabi ni Lodin na 15% increase, hindi po yan totally kukunin sa mismong sahod ninyo. Ang ibabawas lamang ay 5%. Mali po ito. At yung sinasabi niyang progressive taxation, dapat ang mga kapitalista at estado ang magbayad. Nasaan? Nasaan sa konstitusyon yun? Bakit hindi niya sinite? Nagbabayad naman yung mga employer ninyo eh. Ito ang hindi pinapaliwanag ng mga gonggong na ito. Basta ang sasabihin na lang, kukunin yung isang konteksto at yun ang lalaruin nila eh. Base sa chart na pinakita natin sa inyo kanina, base dun sa Republic Act 11199, andun po malinaw na malinaw. Total contribution 15, it was broken down to employer-employee share. Itong mga to, ang sinasabi lang, yung total contribution na 15%, hindi bini-breakdown, nililin lang kayo. O, sinungaling, di ba? Para lang maka-attract ng atensyon, makasira sa gobyernong ito. No? O ngayon, sino pa mga kababayan ang umaalma dito? Ito, si Brosas, ng Gabriela Party List, Representative Arlene Brosas. Sabi niya, SSS contribution hike, a cruel New Year's gift. O ayan, House Assistant Minority Leader and Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas described the SSS contribution rate as a cruel New Year's gift that will further burden workers already struggling with high prices of basic commodities and services. This is the government's buena mano for 2025. O gobyernong Marcos, kasalanan ni Pangulong BBM kasi hindi niya pinigilan. The law must take effect. Sino ang pumirma? Si Duterte. O bakit hindi nakita ni Duterte yun? Ginago ni Duterte ang Pangulong Marcos kasi burden ng Pangulong Marcos ito. Another round of burden for our workers. Sa halip na dagdag sahod, dagdag kaltas ang ibinigay sa mga manggagawa. The 1% contribution rate hike to 15% will affect private sector employees, household employers and domestic workers, self-employed individuals, voluntary members, and land-based OFWs.
Bakit pinipilit ng gobyerno na kumayod ang mga manggagawa para sa SSS contribution increase? Habang hindi naman sinisiguro ang maayos na benepisyo at serbisyo. This is essentially squeezing dry our already overburdened workers. So ayan ha, ginamit itong mga workers nitong mga ito. Pero kasinungalingan na naman ito. Tulad na sinasabi ko, tingnan ninyo maigi ang table. Ha? Tingnan nyo maigi. Ulitin natin mga kababayan. Ang table na yan, tignan ninyo, ha? Yung share, contribution rate, sabi niya, 15%. Nagtaas ng 1% from 14%. Pero, hindi niya sinabi kung magkano ang sa employer, magkano ang sa employee. So, ibig ba sabihin, walang contribution ang employer? Ibig sabihin, yung employer kukunin ng buong buo, yung 15% sa sahod mo, that's a violation. Ang sabi lang dito, employee share ay 5%. An increase of 0.5%. Hindi tulad ng sinasabi ni Brosas, hindi tulad ng sinasabi ni Leody de Guzman. Kasinungalingan mga kababayan. 1% contribution? So, ibig nyo sabihin, galing yan sa empleyado? So, therefore, walang contribution ang employer, walang pananagutan. Ibig sabihin, kakaltasin nila ng buo yung 15%. That is very wrong. Mga kababayan, mali po yun. No? Kung ganyan ang SSS, i-demanda ninyo, magreklamo kayo. Kayong mga manggagawa, i-inspect nyo maigi ang inyong pay stub. Di ba? Sinabi ba doon na yung 10% ay kunin ng employer doon sa inyong check, sa inyong pay stub, sa inyong sahod? I don't think so. Kaya nga may employer share eh. Bahala yung employer mag-contribute sa inyo ng parte nila. Hindi kukunin sa mismong mong paycheck. Di ba? Kung ganito ito, di kagaguhan pala ito. Di ba? Wala naman siguro sa provision ng batas na iyan na yung employer share na 10% for 2025 ay kakaltasin pa sa pay stub ninyo, sa cheque ninyo o sa sahod ninyo. Malinaw dyan sa table, share. Di ba? Brosas, Leody, itong ayaw nyong ipaliwanag Share, contribution rate, 15%, tumaas ng 1%. But, that 1% was broken down into two factors. May employer share, mga idiot talagang mga ito. Binubulag nyo ang sambayan ng Pilipino tapos isisisi ninyo sa gobyernong ito? O ikaw, Brosas, tulad ng sinasabi ko kanina, mambabatas ka. Siguro alam mo ito. O bakit hindi ka gumawa ng isang batas to repeal this one? Why you did not create a bill? Alam mo naman pala, bakit ngayon ka lang magngangaw-ngaw? 4 years hindi tumaas ang contribution. Ngayong itinaas ng 0.5% yung sa employee. We're talking about employee because you're talking about workers in here. Diba? Anong sabi niya? Will affect private sector employees, household employers, and domestic workers, self-employed individuals. All of these are workers. It doesn't pertain to employers. Diba? Magkano itinaas? 1%. Total yan. But it was breaking down into 2 sector. Bubo. Yan po ang nakakaasar mga kababayan sa ilan nating mangbabatas. Hindi nila ipaliwanag maigi. Kung ano lang yung gusto nilang makita, gagamitin nila para po siraan, makakuha ng puntos. Mali po kayo dito. No? 0.5%. Sa palagay ko, hindi yan burden sa mga manggagawa. Kung magtaas din ng sahod dyan, di compensated. Diba? Small amount, 10,000 pesos. Makukuha lang 50 pesos ang idadagdag, so 500. Manong makakabili nga kayo ng pagkamahal-mahal dyan? Konting aumento lang sa inyong pensyon, 50 pesos para ang nagbangko dyan. Now, kung nagkaroon ng anomalyang SSS, then sue the freaking asses. Hindi yung bubulagin nyo ang mga mamayan na, hoy,
15% ang kakaltasin sa inyo. Uwe, di ba? Antibay ninyo? Hindi po. Uulitin ko, tignan nyo po ito. Ha? Itong table na yan. Oh. Maliwanag. May employer, may employee share. Oh, saan sinabi dyan na 15% yung kakaltasin sa employee? Hoy, brosas! Magbasa naman kayo, magulat kayo ng tama, nakakaasar kayo. Dapat kayo rin ang imbestigahan ng Quadcom sa fake news eh. Diba? Tapos isisisi nyo sa gobyernong ito? Anong sabi ni JPE? This administration is governing based on the law. And there is a law signed by Digong. Sisihin ninyo si Digong. Now, kung may problema kayo dyan, bakit hindi mo nakita yan? Bakit hindi pa nung 6 months before the end of 2024, nagngaw-ngaw na kayo para nadinig kayo ng Pangulo? O di kaya pumunta kayo sa korte, ipati-RN ninyo. O di ba? O ba't ngayon lang? Kasi, tumatakbo ka ang senador. Oo. Ganun din yata si Di Guzman at si Colmenares. Oh, pero you're too late eh. 'Di ba? Pero ika nga nila, even na late, basta hero. Oh, hero ng katangahan. Kakaya, ayun, dinidibang lang natin ha. Hindi po 15% ang kakaltasin sa empleyado. Tumaas po lang ng 0.5%. Oh, yan, ulit-ulitin ko, tignan nyo yung table. May employer and employee share. Hindi po kasalanan ng Pangulong Marcos yan. Sisihin nyo ito, si Digong, lahat na lang sisi sa gobyernong ito, tapos magreklamo kayo, too late kayo. Kung talagang concerned kayo sa manggagawa, pagpasok pa lang ng January 2024 last year, nagreklamo na kayo, nag-ingay na kayo. Eh hindi, kailan lang kayo nag-ingay? Nung 1 week, o wala pang 1 week prior to the effectivity of this law? Ay, nako. Ewan ko sa inyo. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.